Congratulations on your successful ramp, Telma. Napangiti ako na marinig ang pagbati niyo ni Bea. 6 na buwan na nakakalipas simula na maging model ako. Naging mentor at best friend ko rin siya. Tinuruan niya ako kung paano maglakad at mag-pose sa harap ng camera. Hindi kasing successful niya ang modeling career ko, nagpa-promote siya ngayon sa New York. I got an offer as well before dahil nagustuhan daw ng mga executives ang performance ko, but I declined to do so. This is my home and I do not want to leave. Thank you, Bea. Buti nakaabot ka. Nagkaroon ako ng rampa sa isa sa prestiyosong kumpanya ng fashion sa bayan. It's their collection for cultural heritage preservation. Sobrang nakakapagod maging model. Bagamat ang Hoya Grande ang isa sa mga spotting auditions para sa amin, nakakapagod pa rin magpalipat-lipat sa iba't ibang lugar. Rampa rito, rampa roon. But it's not that tiring if you love and enjoy what you are doing. In my 6 months, minahal ko ng gusto ang mundong ginagalawan ko. I forgot that I was once the martyr wife. Pakiramdam ko ito na talaga yung identidad ko, magmula pa noon. Ang ganda-ganda mo kanina sa final walk mo. Excited niyang sabi sabay yakap sa akin. Tumawa ako. Siyempre ba naman, ang galing ng mentor ko, no? Tumawa si Bea bago bumitiw sa yakap naming dalawa. Bakit pa kasi ayaw mong tanggapin yung alok ng modeling sa New York? I'm sure that you will be big. Mabilis akong umiling. I'm fine here. Tsaka isa pa, tatapusin ko lang ang kontrata ko sa Hoya Grande at di na ako magmomodelo. I have enough savings now to start a business. I had big commissions for my last ramps and photo shoot. I've been planning to put up a business once my contract is finished. Hindi na ako magre-renew. Doing business is where I belong. Simula nung bata pa ako, laging sinasabi ng dad ko na balang araw, magiging tagapagmana ako ng Zamir Ventures. Kumpanyang pinaghirapang ipatayo ng aking lola at ng aking ama. But we lost. I lost it. But that's fine. Naka-move on na ako mula roon. I will start fresh and new. Isa pa, wala rin naman akong hilig sa mga sementong binibenta roon. It will probably just fail again kapag ako nang namahala. Hay nako, kayo talagang mayayaman, puro business ang nasa utak. Unlike me, Bea came from a middle-class family. Her mother works in one of the biggest TV network in the country, kaya kapag may mga gig katulad ng ramp nung bata pa siya, mayroong koneksyon. Hanggang palagi nilang ganun at nagsimula na siyang hanapin ng mga tao. Ano ka ba? Modeling is not permanent. My fame, beauty and charm will fade. Ayaw na sa akin ng mga organizer. I won't have an income. Mas mahalaga pa rin na magtayo ng sariling pagkakakitaan. It will last in a lifetime if you're good at managing. May after party kayo? Tumango ako. Sama ako ah. Napatawa na lamang ako dahil sa sinabi niyang iyon. Ano ka ba? You're Bea, of course you're invited. Maya-maya pa, after the party started, the lights started to dim at ang tanging natitira na lamang sa loob ng venue ay mga models, staffs at ilang mga kilalang malalaking tao pagdating sa fashion world. It's good to socialize during those events kasi marami ka nakikilala mga designers. Kapag nagustuhan ka nila, malay mo kunin ka nilang modelo ng mga damit. Kung meron naman yung mga businessman, baka modelo ng mga produkto nila. Carter! Mabilis kong kinarot si Bea noong tinawag niya ang isang modelong kasama namin sa agency. He is not part of the ramp today pero dumalo siya. Ano ka ba? It will be awkward. Bulong ko sa kanya. Huwag ka mag-alala, akong bahala. Ani niya sabay kindat sa akin. I sipped on my champagne glass as I watched him near us. Carter Zeus is our senior. He has been modeling for 15 years now. His career basically started when he was still 10 years old. He is tall, has a white complexion pero hindi naman masyado. Kumbaga katamtaman lang. His western features are evident. Half American kasi, pero sa Pilipinas siya pinanganak. Lumaki at nagkaisip. Bea, I'm glad you made it. Close sila ni Bea since bata pa sila magkatrabaho na. Lumingon sa akin si Carter kaya naman napaiwas ako ng tingin. Pinunasan niya ang kanyang lalamunan. Inihintay kong batiin niya ako pero hindi na nangyari. Aba, parang kailan lang napapansin tong isang tuwa. Carter, si Telma. Turo sa akin ng aking kaibigan. Napairap ako sa kawalan. Napansin niya nga ako, hindi nga lang pinansin. Hello, Carter? Bati ko na lang para hindi na maging awkward ang usapan. Noong unang buwan ko sa agency, siyang lagi kong nakakausap. Since he and Bea are friends, palagi akong sinasama ng huli at naging magkaibigan na rin kaming dalawa.
We were a trio, not until he confessed his feelings for me. Ang sabi niya, gusto niya raw ako. Siyempre, kakagaling ko lang ng hiwalayan, kaya tumanggi ako. Although they know nothing about my past dahil hindi naman ako pankukwento. He asked for an explanation why. Sinabi ko na lang sa kanya na kaibigan lang kami at hanggang doon lang yon. Pagkatapos nun, umiwas na siya sa akin. It's not my fault. Nagpakatotoo lang ako. And I don't see myself being in a relationship anytime soon. What I had with my ex-husband was traumatic. Kamusta? Nakangiting bati sa akin ni Carter. He is smiling pero kitang-kita ko sa kanya mga mata ang disgusto. Arte naman ng isang to. Kamusta raw pero kung dadan ako sa agency parang anino lang ako. Hindi ko rin naman siya masisisi. He is hurt and maybe kapag iniiwasan niya ako paraan niya yun para mag-move on mula sa akin. Better than ever. Nakangiting sagot ko. Hay nako, it's so awkward between you two. Umalis na ako papuntang New York, hindi na kayo close? Hindi ako sumagot. Ask him, Bea. Ikaw naman, Carter. Mag-move on ka na, arte-arte mo, parang first time mabusted. Halos mabilaukan ako ng sarili kong laway dahil sa sinabing iyon ni Bea. Ito talagang babaeng to walang prenong bibig. Carter laughed pero kitang-kita ko ang pamamula ng pisngi niya. Pati siguro ko namumula na dahil sa sinabing ni Bea. I'm good with Carter, Bea. Pinanlakihan ko ng mata si Bea para matigil na siya sa mga pinagsasabi niya. She just smiled at me and went on sermoning Carter. Napapakamot na lang siya ng ulo minsan. Mabuti na lang medyo malayo kami sa ibang tao kaya ayos lang. Telma? Napalingon ako sa tumawag sa akin. It is Emmeline. She became a manager for 6 months. Siya ang humahanap ng mga ramps at photoshoots para sa akin. May problema ba? Nagtataka kong tanong. There's a businessman wanting to see you. Nagustuhan niyang performance mo at gusto ka raw niyang kunin na modelo sa kumpanya nila. Kagad ako nakaramdam ng tuwa dahil doon. Finally, another project. Binalingan ko si Bea at Carter. Pupuntahan ko lang Paalam ko sa kanilang dalawa. Go girl! Cheers sa akin ni Bea. Ngumiti ako sa kanya bago sinundan si Emmeline na naglalakad na ngayon. The table was quite far from where we're standing a while back. I'm sorry, here's Telma. Ani Emmeline at iminwestra ang isa pang upuan para makaupo ako. Kokonti lamang ang tao sa mesang pinuntahan namin. 3 lang at puro lalaki pa. Nang tuluyan ako makaupo, pinasadahan ko ng tingin ng mga lalaking nakaupo. Nanlaki ang mata ko nung una kong makita ang aking ex-husband. What the fudge? Parang biglay gusto kong tumayo at tanggihan na lang ang offer. I did not see him when I sat down dahil dimang ilaw. Tinignan ko ang ibang nasa table. It's Arnold and James, his friends. Ngilitian nila ako pero hindi ko magawang ngumiti. Kanina kay Carter, ngayon naman dito. Napakamalas ng gabing to. She's Telma Navarro, sir. I assure you, she is a professional when it comes to this. You won't regret hiring her. Inawakan ko ang kamay ni tita, dahilan para mapatingin siya sa akin. Tita, I don't want this modeling gig. Kumulot ang kanyang noon na para bang nagtataka sa akin sinabi. What? Why? Mr. Ramirez Company is large. Malaki ang komisyon mo rito. Hindi ako sumagot. Ayaw kong malaman niyang may past kami ng damuhong nasa harap ko ngayon. Tinitigan ko siyang mabuti. His physical feature did not change since the last time that I saw him. Gwapo pa rin siya. Mas lalo pa nga yatang naging gwapo. My secretary will prepare the contract. Nagsitayuan ang balahibo ko na muli kong marinig ang boses niya. Parang kailan lang palagi ko naririnig ang boses na yon. I remember the last time that he hugged me inside his car. Nang pinamukha niya sa akin na si Ramon ang mahal niya, na siya ang pinipili niya. Hindi ako na asawa niya. Hindi ako na pinakasalan niya. Napatiimbagang ako. Ang galit na pilit kong ibinabaon sa kaibuturan ng aking puso, muling nabuhay. Bakit di ko siya napansin kanina nung naglalakad ako sa entablado? I'm sorry but I have no plans on modeling under your company. Araw-araw ko na naman siya makikita. No way! Mula sa sulok ng aking mga mata, napansin kong marahas na paglingon ni tita sa akin. Ha? Bakit? Hindi ako sumagot. Kay Charles lang ako nakatingin. Napansin kong pagigting ng kanyang panga na para bang kinagagalit niyang sinabi ko. Napangisi ako. He is still that same hot-headed Charles, ha? Lumapit sa akin si tita para bumulong. Iha, natanggap ko na yung bayad. Nanlaki ang mata ko nang marinig ang sinabing iyon ni tita. And you did not even consult me? Nanggigigil na bulong ko. I didn't know that you will decline. Palagi ka namang tumatanggap ng proyekto lalo na kapag photoshoot lang.
Napailing ako. And the agency agreed as well. Napahaplos ako sa aking noo dahil sa sinabing iyon ni tita. I am starting to get annoyed. The agency accepted the payment from Encore Electrics. Pakiramdam ko sasabog ako sa sobrang galit na nararamdaman. I feel violated. How could they do that to me? Hindi nila ako kinausap? Basta na lang silang tumanggap ng bayad. Hindi man lang nila ako tinanong. Para saan pa yung pagpapakilala nila sa amin kuno? Para lang maging formal? Today is the contract signing. Ayoko na sanang pumunta, pero may kontratang pinanghahawakan ng Hoya Grande sa akin. Makikita nila, hindi na talaga ako magre-renew. Congratulations sa bago mong gig. I heard it's a big one, huh? Natigilan ako nang batiin ako ni Carter. Palabas na ako ng agency. Kanina pa ako gigil na gigil sa meeting with the CEO, pero hindi ko na lang pinahalata. Parang impyerno. Inis na sagot ko pa, bago itinuloy ang paglalakad. Nasa labas ng van sinasakyan ko patungo sa EE. Ha? Litong tanong ni Carter. Sinabayan niya ako sa paglalakad. Sorry, it's not you. Naiinis lang ako sa project na to. I don't want to do it pero tinanggap na ng agency ang bayad. I feel violated. Inis na rant ko pa sa kanya. Pakiramdam ko kasi mababawasan ang inis na nararamdaman ko kapag sinabi kong sama ng aking loob. Do you want me to talk to the CEO? Tumigil ako sa paglalakad at tinaasan siya ng kilay. He is close with the CEO since they consider him their biggest asset. Marami kasing kumukuha sa kanya na malalaking kumpanya at designers. Lagi siyang present sa mga naglalaki ang fashion runway ng bansa and he always top any collection for every season. Hindi na, I will be okay. Thank you anyway. Pagkatapos kong sabihin niya nagmamadali na ako naglakad, papalabas ng agency. Nasa harap na nakaparadang itim na van na gagamitin ko para makapunta sa EE. Sa loob naroon si Tita Emeline, ang aking manager. Meron din ang aking assistant, makeup artist at hairstylist. Napabuntong hininga na lamang ako. Pinilit ang sariling umiti. I still have to be professional. Good morning everyone. Nakangiting bati ko kahit sa loob-loob ko. Inis na inis ako kay Tita Emeline. Good morning, ma'am. Nakangiting bati nila pabalik. Except for Tita Emeline. She has to be present since contract signing pa naman ngayon. Naku ma'am, nakakaingit naman po kayo. Kumunot ang noo ko. Bakit naman? Natatawang tanong ko. Magtatrabaho po kayo para kay Mr. Ramirez? Ang gwapo-gwapo nun. Gusto kong tumawa ng malakas dahil sa sinabi niyang iyon, pero pinigilan ko ang sarili. Kung alam lang ninyo kung gaano kasama ang ugali ng lalaking yon, magsisisi kayong sinabihan niya siyang gwapo. Malapit lang naman ang kumpanya na pagmamayari ni Charles kaya naman, mabilis lang naman kaming nakarating. Parang nagkabikig sa lalamunan ko nang muli kong makita ang parking lot. This is where we ended our relationship. Pinikit ko ang aking mga mata para mapigilan ang pagdari ng mga alaala. Naka-move on na ako. I should not dwell in the past. Telma, tara na. Nagising ako sa realidad nang marinig ang pagtawag sa akin ni Tita Emeline. Tumikim ako bago sumunod sa kanya. The whole area is so familiar to me. Isang linggo't mahigit pa ako nagtatrabaho rito. Ramdam ko ang tinginan sa akin ng mga empleyado. Siguro nakikilala nila ako bilang dating asawa ng boss nila. Diba si Ma'am Telma yan? Anong ginagawa niya rito? Narinig kong bulungan ng dalawang empleyado sa loob ng elevator. Naramdaman kong silulapan sila ni Tita Emeline pero hindi na ako tumingin pa. We're here! Anunsyo ni Tita. Sabay-sabay kaming lumabas lahat. It's the floor where the conference room is located. Hoya Grande? Nagulat ako sa malubong sa amin si Anthony. So, he's still his secretary? He smiled at me. Di naman ako bastos at wala rin naman akong sinayang ginagawang kasalanan sa akin eh. Kaya sinuklian ko siya ng ngiti. Yes, we're here for the contract signing. Formal na bati ni Tita Emeline. This way please. Pumasok kami sa loob ng conference room. Wala pang tao roon. Kami pa ang nauna. The CEO will be joining you in a minute. Pagpasok namin sa loob, iniwan na kami ni Anthony. He closed the door as well. Naupo ako sa isa sa mga swivel chair. Ang ganda ng kumpanya nila. You should be thankful that is giving you the chance to model their product kaysa namimili ka dyan. Pinili ko na lang manahimik kaysa patuloy ng sinabi ni Tita Emeline. She knows nothing about my past, kaya niya yun nasasabi. We waited for another 10 minutes before the door opened again. Pakiramdam ko, tumigil ang mundo ko na makitang naglakad papasok si Charles. On his back ay ang kanyang sekretary na maraming hawak na papel. He is more handsome now that the lighting was better. Ang tikas pa rin niya.
His muscles are on the right places. His physical feature is to die for. Napailing ako. Di ko dapat siya pinupuri, hayop siya. I'm sorry, I'm late. I had another meeting to attend to. He said that without humor. Naupo siya sa swivel chair na nasa gitna. Nang naupo siya ay nagtama ang mga mata naming dalawa. Kung kaming dalawa lang sanang naririto, kanina ko pa siyang sinumbatan. How dare he hire me as his model? Napaka-imposible namang di niya ako nakilala. I composed myself and tried to act normal. Kumalma ka lang, Telma. You're a professional. You shouldn't be bothered by his presence. How are you, Telma? Nanlaki ang mga mata ko nang balingan niya ako. Nakangisi siya habang nakatingin sa akin. Is he for real? Nagtatakang tinignan ako ng mga kasama namin sa loob. We except for Anthony, of course. You knew each other? Hindi ko nagustuhan ang pang-aakusa sa tinig ni Tita Emeline. Tumikhim ako. Dahil lang sa negosyo, tita. Sinamaan ko ng tingin si Charles. Nakita ko ang pagtiim ng kanyang bagang pero hindi ko yon pinansin. Shall we start discussing the contract? Ani Tita Emeline. Mabuti na lang at sumingit si tita. Kung hindi, sasabunutan ko na talaga tong Charles na to. Binigyan kami ng isa-isang kopya ng kontrata. It's a year contract. 1 taon? Napakatagal naman nun. That is great, Mr. Ramirez. Great for your tita, not for me. That means, as an endorser of our products, she won't be allowed to use her own, any other electronics outside of her when she's in public eyes. Tumango ako. Normal na yun na sa akin. I let tita process everything. Pinaglalaroan ko na lamang yung papel. Wala namang bago sa nakasulat dito. I just wanted this to be over. I will extend her contract after a year if I liked her performance. Tinignan ako ni Tita Emeline, as if she's waiting for me to respond. Umiling lamang ako. I'm sorry, Mr. Ramirez, but I'm afraid that won't happen. Kumunot ang noo ni Charles. Why? It'll be a 20 million contract. Nagulat pa ako sa narinig. That is too much. Kung sakali yun ang magiging pinakamalaking kontrata ko. But as I've said, tatapusin ko lang kontrata sa Oya Grande at ihinto na ako sa pagmamodelo. Telma's contract will expire in a year. She will no longer renew her contract with us. Tinignan ako ni Charles. Para bang hinihintay na magsalita ako at magpaliwanag pero hindi ako nagsalita. Bahala ka sa buhay mo. Pagkatapos mo akong itapon na parang wala lang. Babalik-balik ka ngayon at i-hire ang kunong endorser? Bakit hindi yung Ramona na yun ang bayaran mo, ha? After another 20 minutes of discussion, sa wakas, nakarating na rin kami sa pirmahan ng kontrata. Lumingon ako kay Charles. Nagulat na makitang nakatingin din pala siya sa akin. Nag-iwas ako ng tingin. Kung ano man ang binabalak niya, I don't have plans for failing it. Ma'am, nasa na kayo? It is Rika, my personal assistant. Today is the first day of our photo shoot. Konting shots lang kukunin ngayong araw. Parang test shoot lang ang teaser. It will not be the official photo that I'll be using. Pababa na ako, Rika. Saglit lang. Sinigurado kong nakapatay ang lahat ng ilaw sa aking kondo bago nagmamadaling lumabas. I locked the door as well. Nang mahababa na ako, kagad ko nakita sa harap ng condo building ang itim na van na palaging pinapairam sa akin ng agency bilang service kapag may mga audition or shoots ako. Kanina pa kayo? Tanong ko sa kanila na makasakay ako. Wala si Tita Emeline sa van. Bali 4 lang kami. My personal assistant, makeup artist, the stylist and me. Hindi naman ma'am, kakarating lang din po namin. Tumango ako at umayos ng upo. Sa kalagitnaan ng biyahe napangiti ako na makita ang malaking billboard ng Hoya Grande. It's me, Bea and Carter, during the agency's 20th anniversary. We are their top 3 profit contributor daw kaya ganon. We are like the face of the company at the moment. Ang maihanay kila Bea at Carter sobrang nakakataba sa aking puso. Pakiramdam ko nun ang hirap-hirap nilang abutin but now, I am competing with them in terms of modeling gigs, rampsman or photoshoot. Kasunod doon ang isa pang billboard ko na mas maliit kumpara sa aming 3. Pero kung ikukumpara sa iba, malaki pa rin naman. It's when I posed for the summer collection of a known brand. I am wearing a cute pink tube dress and my hair was blonde in that picture. Naalala ko, feel na feel ko pa yung dress na yun noon dahil maraming pumupuri sa akin na bagay ko raw at maganda ako. Dahil nalibang ako sa pagtingin sa mga billboard, di ko na malay nasa harap na pala kami ng EE. Sinalakay ako ng kaba na mapapag-park na kami. I do not know why. Di naman ako kinakabahan kapag ganito. I am usually confident. I let out a sigh to calm myself. Okay ka lang ba, Telma? Tanong ni Jenny.
ang aking makeup artist. I smiled and nodded. Kinakabahan lang ako, amin ko. Ngayon lang kita narinig na kinakabahan ha? Hindi ako sumagot. Tumawa na lang ako bago lumabas ng van. Habang naglalakad, katulad ng dati napapatingin sa akin ibang empleyado pero hindi ko na lang pinapansin. I don't care what they think. Kasalanan ng boss nila kung bakit ako narito. I am here as their company's endorser, not as his wife. Sa 7th floor yung studio nila, ma'am. Ani Rika sabay pindot sa numerong 7 ng elevator. Noong nasa ikalawang palapag na kami, bumukas ang elevator, hudyat na may sasakay. Nanlaki ang mata ko na makita sa labas si Arnold. Mukhang nagulat din siya na makita ako, pero kaagad din naman nga siyang nakabawi. He smiled at me and stepped inside the elevator. Tinanggap ko pa lamang yung offer ni Charles, nagtaas na ako ng isang kilay. My agency already accepted his payment kaya wala na ako nagawa. Nagkibit balikat siya. I stared at him. Ganun pa rin naman siya, walang ipinagbago. Kung sa bagay nga naman, 6 buwan lang naman ang hindi ko sila nakita. Congratulations on your career. I know you could do it. He smiled at me. The sweetest smile that I have ever seen. Noon pa man alam ko nang mabait si Arnold, but for him to be casual to me, as if nothing happens, puzzles me. Sige, ingat. Sige Telma, dito na ako. Ani at bumaba na nang marating ang ika-6 na palapag. Nang makababa si Arnold, sunod-sunod ng tanong sa akin ng mga kasama ko. Kilala mo siya? Ani Jenny. He is a businessman. Sagot ko na lamang para matigil na ang mga tanong. Mukhang magtatanong pa si Cassie at Rika, pero mabuti na lamang nasa ikapitong palapag na kami. Pagbaba ng elevator, sinalubong kami ni Anthony. Good morning, ma'am. Nakangiting bati niya. Good morning. Nakangiting sagot ko. Iginala ko ang paningin sa paligid. Walang masyadong tao. Dito po tayo. Ani at giniya kami papunta sa isang kwarto na may itim na pintuan. Kaunti lang din ang taong naroon. Just the people, the props, lighting, the photographer, and that's it. Nagulat pa ako nang biglang sumabog ang isang confetti na sinundan pa nito habang pumapalakpak. Welcome to Anchor Electrics, Telma. Masayang sigaw nila habang pumapalakpak. Kaagad naman akong na-overwhelm ng tuwa. OMG, thank you so much. Tuwang-tuwang pahayag ko. Nilapitan ako ng photographer at binigyan ng bulaklak. Sobrang excited namin nang malaman namin na makakatrabaho ka namin. Imagine, the Telma Navarro modeling for us. Ang swerte naman namin. Aba, ng bola pa ha. Thank you talaga. The sin is not new to me. I occasionally get this treatment pero kahit kailan yata, hindi na ako masasanay. Sobrang nakakakilig. To be regarded as someone special, ang saya. I am Rex and I will be your official photographer. Binalingan niya ang mga kasama niya. These are Jasper and Jadon for the props, Robert for the lighting. Tinanggap ko ang mga kamay nilang nakalahad. I was about to introduce myself as well nang pigilan ako ni Sir Rex. Don't bother, kilala na kita. Aniya sa simbahan pa ng tawa. Siyempre naman sir, sino ba namang hindi makakakilala kay Miss Telma? Singit ng isang babae. Na maliit at mahaba ang buhok. She's on the lighting. Mas maganda po pala kayo sa personal, ma'am. Fan na fan niyo po yung kapatid ko. Pa-picture naman po mamaya, iinggitin ko lang. Natawa na lamang ako dahil sa tinuran niyang iyon. Sure. Lumingon ako sa mga kasama ko at pinanakilala na rin sila isa-isa. Pagkatapos sa ilang minutong batian at kwentuhan, nagsimula na ang shoot. They made me wear a simple jeans and white t-shirt for the practice shots. I did what I always do. Pose in front of the camera and do my best. Touch the headphone. Mabilis ko namang sinunod ang sinabi niyo ng photographer. I touched the headphone on my ears and look at my phone to show as if I am enjoying. Natigilan ng lahat nang bumukas ang pintuan. Mula doon niluwa ang isang lalaking ayaw ko na sanang makita. Napabuga ako ng hangin nang binati siya ng lahat sa loob. Para siyang hari ng maglakad papasok. Kung sa bagay, hari naman talaga siya rito. He owned this place. Good morning, sir. Masiyang bati ng lahat sa kanya. He did not even exchange greetings. Nakatingin lang siya sa akin habang diretsong naglalakad, papunta sa photographer. How's the shoot? Hindi ko alam kung para sa akin ba ang tanong na yon, dahil sa akin siya nakatingin. I didn't answer. Nag-iwas lamang ako ng tingin. Can I see the initial shots? Seryosong tanong niya. Nang hindi ako sumagot,
Nagtatakang taling naman ako ni Sir Rex kaya't nagkibit balikat na lamang ako. Sure, sir. Sagot naman ni Sir Rex bago giniya sa monitor si Charles. 15 minutes break muna. Anunsyo niya sa lahat. Ramdam ko ang pagkailigaga. Nang lahat dahil sa pagdating ng damuhong to. Napansin ko pa si Jadon na nagmamadaling naghanap ng bakanting upuan para nang ibigay kay Charles. Naglakad ako paalis sa platform para makaupo rin. Nakakapagod ding tumayo habang nakasuot ng napakataas na heels. Lumapit kagad sa akin si Rika na may daladalang mineral water na nakabote. Sumalyap ako kina Charles at Sir Rex na seryoso nag-uusap habang tinitingnan ng mga larawan ko. Normally, I would check it with them to make sure na I did a good job pero naiilang ako sa presensya niya. Hihintayin ko muna siya makaalis bago ko silipin. Nasamid ako sa iniinom ko nang bigla lumingon si Charles sa akin. Nahuli niya ako nakatingin sa kanya. Ma'am, okay ka lang? Tanong ni Jasper. Tumango ako kahit sunod-sunod pa ang pag-ubo ko. Okay lang ako. Sagot ko bago binalik kay Angie ang water bottle. Telma, come here. Nagulat ako nang tawagan ako ni Sir Rex. Ano ba naman yan? Di nga ako lumalapit kasi naroon si Charles eh. Teka nga, bakit ba ako yung umiiwas sa kanya? Siya tong may kasalanan sa akin. Dapat nga siyang umiiwas sa akin eh. Hindi siya yung papansin? Why, sir? Tanong ko na makalapit na ako. Tinuro niyang isa kong larawang nakangitit nakatingin sa camera. Hawak ang phone sa kanang kamay. I look so beautiful there. Pwede bang ulitin to? Kumulot ang noo ko. Anong mali sa picture? Bakit? Maganda naman. Pati ako'y nagulat nang marinig iyon. I shouldn't have gone against it. Baka isipan unprofessional ako. You're smiling too much. Lumingon ako kay Charles na magkomento siya. I was smiling too much? Anong too much ang ngiting yan? It won't be released, right? Okay na yan. Sagot ko dahil sa sobrang pagkayamot sa naging komento ni Charles. Awkward na tumawa si Sir Rex na napapagitnaan naming dalawa. Dumapit siya sa akin para bumulong. Hayaan mo na, Telma. Boss natin yan. Hindi ako kumibo. Nakatingin lang ako sa aking larawan. Totoo namang maganda ako nun eh. I do not see any problem with it. Yung ngiti niyang problema niya? Sir Rex told me to smile as wide as that a while back. I wanted everything to be perfect, even the test run. It will be the first time that we're having an endorser. Lumingon siya sa akin. Nakakunot ang noo niya talata ang pagkainis. I don't see anything wrong with it. Giit ko. I won't follow any orders from him. I thought you're a professional. I am your boss and I'm ordering you to redo because I didn't think and I like your work. May mali ba ron? Napatiimbagang ako. Do you want me to report this to your manager? Napakuyom ako ng kamao nang marinig ang sinabi niya. Sumbongero pa ng isang to eh. Sarap niyang sakalin. And for him to question my professionalism, he is so childish. Pero I'm being unprofessional right now. I know that. Not listening to the client's feedback at pinagpipilitan ng gusto. Pero nakakainis kasi siya. If the client says it's ugly, it's ugly. Konting-konti na lang talaga, papadapuin ko ng kamao ko sa kanya. Let's just do it, Talma. Mabilis lang to. Kinakabang sabi ni Sir Rex na sinampahan pa ng tawa para pagaanin ang sitwasyon. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili. Fine. Sagot ko at muling bumalik sa gitna. Hindi na ako lumingon pa kay Charles. Dalam kong maiinis lamang ako ulit sa kanya.